Tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Sa kailaliman ng karagatan ay mayroong malaking kaharian, ang kaharian ng Oceania. Ito ang kaharian ng mga lamang dagat na pinamumunuan ng inang reynang sirena na si Savannah. Kumpara sa populasyon ng tao, ay masasabing higit na mas marami ang bilang ng mga lamang dagat. Marami pa ang mga uri ng lamang dagat na hindi pa natutuklasan ng mga tao dahil sa mahigpit na pangangalaga ng mga sirena. Tiyak kasi na kapag natuklasan ang iba pa nilang kasamahan, ay gagawa ang tao ng paraan upang mahuli ang mga ito. Mahalaga ang papel nila sa mundo sapagkat sila ang tagapangalaga ng karagatan na pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga taong nakatira sa tabing dagat. Kapag nasa tamang edad na ang mga isda, ay pumapaitaas sila upang kusa ng ialay ang sarili para sa mga tao. Subalit malaki ang suliranin na kinakaharap ngayon ng buong kaharian. Marami na ang mga namamatay at nagkakasakit na mga kasamahan nila dahil sa basurang galing sa mga tao. Lumalason din sa buong karagatan ang maruming tubig na bumabagsak sa kanila galing sa mga malalaking pabrika. Isa na nga sa biktima ang anak ni Reyna Savannah na si Prinsesa Perita. Nakakain kasi ang prinsesa ng maliit na plastik na siyang dahilan ng pagkakasakit. Kaya nagbaba ng kautusan ang inang reynang sirena na mahigpit na ipinagbabawal ang paglangoy paitaas sa ibabaw ng tubig para sa kanilang kaligtasan. Iyon ang dahilan kung bakit halos wala nang mabingwit na isda ang mga pumapalaot na mangingisda. Ngunit isang araw, nagising si Prinsesa Perita mula sa mahabang pagkakatulog sa malaking kabibe. Natuwa siya nang tuluyan niya nang naigalaw ang kanyang asul na buntot na nooy nanigas ng dapuan siya ng sakit. Sa labis na tuwa ay lumangoy siya palabas ng kanyang kabibe at sabik na nilibot ang buong kaharian. Nagtaka siya nang mapansin na walang mga isda na lumalangoy sapagkat ang mga ito pala ay nagtatago na lamang sa kanya-kanya nilang tahanan. Inakala niyang baka namasyal lang ang kanyang mga kaibigan sa ibabaw ng tubig, kaya napagpasyahan niyang lumangoy pa itaas. Subalit nang magtungo siya sa ibabaw ng tubig, ay tumambad sa kanya ang palubog na bangka at isang lalaki na pilit kinakawag-kawag ang kamay. Nakalaunan ay lumubog na rin pailalim sa tubig ang katawan. Nag-isip muna si Perita kung kanya bang tutulungan ang nalulunod na tao. Pero naalala niya ang bilin ng kanyang ina na maging mabuti sa lahat. Kaya naman dali-dali siyang lumangoy patungo rito. Inakay niya ito papunta sa malaking bato at iniahon sa tubig. Lilisanin na sana niya ang tao, subalit bigla itong nagkaroon ng malay at hinawakan ng kanyang kamay. Nanlaki ang mata ng tao sa nakita. Sirena? Usal ng tao habang tinititigan si Perita mula sa kanyang pulang paalon na buhok at berdeng mga mata hanggang sa kanyang asul na buntot na animoy dinikitan ng diamante, pagkat ang kaliskis niya ay kumikislap kapag natatamaan ng sikat ng araw. "Huwag kang matakot, tao. Niligtas ko lamang ang iyong buhay." Nakangiting sambit ni Perita. Lalo pang namangha ang lalaki nang marinig ang napakagandang boses ng sirena. Simula noon ay naging magkaibigan na ang tao at ang prinsesang sirena. Lihim silang nagkikita doon sa malaking bato na naging tagpuan nila. Ito'y hindi alam ng kanyang inang Reyna. Siguradong kapag nalaman ito ng kanyang ina, ay baka ikulong na lang siya sa kanyang kabibe. Mangingisda ang kanyang kaibigang tao na si Arman.
Kaya naman tinutulungan niya ito makakuha ng maraming isda. Binibigyan niya ito ng perlas na makukuha lamang sa pinakailalim ng dagat na maaaring maipalit sa malaking halaga. Kinukwentuhan siya ni Arman ng mga patungkol sa mga tagalupa. "Kayo, ano naman ang meron sa inyo?" Pagtatanong pa ng tagalupa kay Perita. Nagdalawang isip ang prinsesa na sagutin ang tanong ng kaibigan, sapagkat mahigpit na ipinagbabawal na malaman ng tagalupa ang anumang impormasyon patungkol sa kanila. Subalit naisip naman niya na lubos namang mapagkakatiwalaan si Arman. "Mayroon kaming kaharian na matatagpuan sa kailaliman ng karagatan. Ngunit walang sino mang tao ang kayang magtungo sa aming tahanan." Kwento pa ni Perita na nagpamangha sa kaibigang tao. Matapos ang isang oras na tawanan at kwentuhan, ay kailangan nang bumalik ni Perita sa kanilang kaharian bago pa man mapansin ng kanyang ina na siya'y nawawala. Bago siya lumangoy paalis, ay sinabi ng tagalupa na magtungo siya bukas pagpatak ng dilim sa kanilang tagpuan upang panoorin ang mga tala. Tumango naman siya at ikinawag ang buntot at umilalim na sa tubig. Laking gulat ng prinsesa na nakabantay na pala sa labas ng kanyang kabibe ang inang reyna at kanina pa siya hinihintay na dumating. Alam na ng kanyang ina na lihim siyang nakikipagkita sa tao. "Hindi mo alam kung gaano katuso ang mga tao," galit na wika ng kanyang ina bago siya ikinulong sa kanyang kabibe. Kinabukasan ay rinig na rinig pa rin ng mga isda ang pagtangis ng kanilang prinsesa. Madilim na ang paligid at yun sana ang oras ng pagkikita nila ng kaibigan niyang si Arman. Kinatok niya ang kanyang kabibe at humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Sambit niya yun dapat ang pinakamasaya niyang araw. Lubos na naawa ang mga isdang nakapalibot sa kanya at pati ang pusit na nagbabantay sa kanyang kabibe. Kaya tinulungan siya ng mga itong makatakas nang hindi nalalaman ni Reyna Savannah. "Maraming salamat mga mahal kong kaibigan. Tatanawin ko itong malaking utang na loob." Kumaway siya sa mga ito bago lumangoy ng mabilis. Sabik na siyang panoorin ang mga tala kasama ang kaibigan. Meron daw kasing babagsak na bulalakaw ngayon na kung tawagin ng mga tao ay shooting star. Maaari daw humiling ng kahit ano sa talang yon at tiyak na matutupad. Nagalak siya nang makita si Arman, subalit agad ring napawi ng makinitang may mga kausap na tao ang kanyang kaibigan. Bakit nagsama ito ng mga tao? Nilukob ng kaba si Prinsesa Perita. "Hindi ako nagbibiro mga kabayan. Sinasabi ko sa inyo na totoo ang mga kwento ko tungkol sa sirena. At maya-maya lang, makikita nyo na siya." Rinig niyang sambit ng kanyang kaibigan. Hindi siya nagkakamali. Boses yun ni Arman. Hindi mapigilang maluha ni Prinsesa Perita nang makita ang hawak-hawak ng mga tao. Nakapulupot na palapa ng nyog na may sinding apoy sa ibabaw. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kaibigang tao, lalo na nang marinig niya pa na malaking salapi ang kapalit ng pagpapakita niya. Lumangoy siya pabalik, subalit naglikha ng tunog ang bawat paghampas ng kanyang buntot sa tubig. Kaya napalingon ang lahat ng tao sa kanya. Hindi niya alam na mayroon na palang nakahandang bangka ang mga tao upang hulihin siya. Pinilit pa rin ng prinsesa na lumangoy kahit na nanginginig ang katawan dahil sa labis na galit. Sana ay nakinig na lang siya sa kanyang ina. Sa likod niya ay mayroong mga taong hayok na hulihin siya. Lulan ang mga ito ng bangka. Akala niya ay makakahinga na siya ng maluwag dahil medyo nakalayo na siya. Ngunit hindi niya inaasahan na pauulanan siya ng mga dinamita. Natamaan ang kanyang asul na buntot. Humalo sa tubig alat ang kanyang dugo. Naalarma ang buong kaharian sa malakas na pagsabog. Mabuti na lamang at may mga kalapit na pating sa tabi at hinila ang katawan ng prinsesa. Hindi na niya maigalaw ang kanyang buntot at batid niyang maya-maya lang ay babawian na siya ng buhay.
Tumatangis na sinalubong siya ng lahat ng mga lamang dagat. Nanginginig ang mga kamay na niyakap ni Reyna Savannah ang kanyang anak. "Patawad, ina!" Huling sambit ng prinsesa bago ipikit ang kanyang mga mata. Masaya siya na dito siya binawian ng buhay sa kanilang tahanan. Mas nanaisin niya na yon kaysa mapunta sa kamay ng mga walang pusong tao. Labis na nagdalamhati ang buong kaharian. Lingid sa kaalaman ng tao ay mayroong masamang epekto ang pagkamatay ng sirena. Nagkaroon ng malaking tsunami at winasak ang mga kabahayan sa gilid ng dagat. Sunod-sunod na dumating ang malalakas na bagyo. Sa labis na galit ng inang Reyna ay wala nang pinapayagan na isda na magpaalay sa mga mangingisda. Simula noon ay kinamumuhian na nila ang mga tao. Yun ang dahilan kung bakit tuwing may pumapalaot sa gabi na lalaking mangingisda ay bigla na lang itong naglalaho at hindi na natatagpuan kahit kailan. Sabi ng ibang mga tao, inaakit daw ito ng mga sirena tsaka lulunurin. Sabi naman ng iba, nagkakaroon daw ng ipo-ipo sa tubig at kinakain ng buhay ang sino mang magtatangkang magawi sa malaking bato. May sabi-sabi rin na baka kinain na ang mga ito ng pating dahil noon naman daw ay mababait ang mga pating at hindi kumakain ng tao. Pero simula nang mamatay ang prinsesang sirena ay may umiikot na balita sa buong bayan patungkol sa nangangaing pating. Bibihira na lang din makabingwit ng isda ang mga taong nakatira doon. Lumipas ang maraming taon. Namuhay na ng tahimik ang kaharian ng Oceania sa pinakailalim ng karagatan. Hindi na muli silang nagpakita sa kahit kaninong tao dahil napatunayan nila na sadyang tuso ang mga tao. Kahit nabigyan nila ito ng kabutihan, ay pagkaganid pa ang ibabalik ng mga ito. Para naman sa mga taong nakatira sa tabing dagat, nagsilbing aral ang mga kwentong pinasa sa kanila ng mga lolo't lola patungkol sa nasawing sirena. Hindi man nila alam kung totoo ang mga umiikot na kwento, ay batid na nila na ang respeto ay hindi lang para sa mga tao, kundi para sa lahat ng nilalang at para sa mga nabubuhay sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim ng karagatan.